Para sa part 33 ng ating NBA Did You Know, mangalkal muna tayo ng mga questions sa comment section. Sa NBA bubble noong 2020, pinayagan ng mga players na magsuot ng social justice messages sa likod ng jersey nila, gaya ng equality, justice, freedom at iba pa. Pero ang ating kababayan na si Jordan Clarkson, gusto sana niya ilagay yung salitang kapayapaan bilang tribute na rin sa Pinoy roots niya. Pero ang problema, hindi sila basta pwedeng maglagay ng kahit anong salita. May official list na approved ng NBA at NBPA at kailangan doon lang pumili ang mga players. So, hindi literal na pinagbabawal ang Filipino word, diskriminasyon o bias, kundi hindi kasama yung kapayapaan sa listahan o pamimilian. Para sa nagtanong kung sino ba yung confirmed gay sa NBA, well, iisa lang naman nung umamin, si Jason Collins. Naglaro siya ng 13 season sa liga at kahit pagkatapos niyang maglabas ng statement about sa kanyang sexual orientation, nagpatuloy pa rin siya sa karir. Ang huling team na nilaruan niya ay Brooklyn Nets. Kung iisipin, malaking bagay ito sa history ng sport kasi siya ang naging pioneer pagdating sa LGBTQ plus representation sa isang major US league. So, isa pa lang o umaamin, yung hindi nag-out, baka yun ang madami. Diyos. Para sa tanong ni Quiz Right-Handed na pag nag-champion ba ang NBA team, may premium cash o prize money ba kagaya sa ibang liga? Ang totoo, walang direct prize money na binibigay ang NBA sa team na magcha-champion. So, ano ang benefit? Una, bonus mula sa team owners. Pangalawa, endorsement at exposure. At pangatlo, franchise value. Kaya kung tutuusin, yung trophy at ring lang yung galing mismo sa NBA. Pero yung totoong kita at benefits, doon na lang bumabawi sa bonus, sponsors at mas mataas na team revenue. So, tignan nyo na lang kung gaano bumulusok ang value ng Golden State Warriors ngayon. Sa questions na nagbabayad daw ba ang mga player ng ticket pag nanonood ng ibang NBA game? Ang sagot, hindi. Ang mga NBA players, lalo na yung active sa liga, may access sila sa mga complimentary tickets o VIP passes. Madalas, inaayos na yan ng team PR staff o ng NBA mismo. Kaya kung may nakikita kayong NBA players na nanonood ng ibang team courtside, hindi sila pumipila sa Ticketmaster at nagbabayad ng thousands of dollars. So wala silang bayad sa ticket sa kahit anong game at wala din silang binabayarang subscription sa League Pass. Literal na anytime, anywhere, pwede silang manood ng laban. Kasama lahat yan sa privilege ng pagiging NBA player. Sa tanong ni Quiz Gilbert Balute, yung sa t-shirt na discuss ko na sa previous video, pero sa tanong mo na paano nagwo-work yung pa-free food sa lahat ng audience sa isang NBA game, ganito yan. Promo yan ng NBA team kasama ang local food sponsors. Halimbawa, Taco Tuesday ng Los Angeles Lakers at Clippers dati na sponsored ng Taco Bell. Kapag nanalo ang Lakers at hindi naka 100 points yung kalaban, lahat ng fans na may game ticket that night may karapatan kumuha ng free taco sa participating branches kinabukasan. So hindi right after the game. Ang haba ng pila nun, tsaka paano nila lulutuin ng sabay-sabay yung libo-libong taco. Tsaka kailangan mo pa rin dalhin yung game ticket o minsan QR code para maklaim. So kumbaga hype promo lang siya para sa mga fans. At syempre marketing na rin para sa sponsor. Kaya hindi sila malulugi doon, don't worry. Sa laki ng exposure nila sa TV, social media at sa mismong arena, mas malaki yung balik sa brand kaysa sa ginastos. Tsaka di naman lagi nakukuha yung goal, so mas panalo yung brands doon. Magkano daw ang sahod ng tagapunas ng sahig, sabi ni Quiz Drew Charisma. Ang sweldo ng sweepers o mop boys sa NBA hindi naman pare-pareho. Pero based sa reports, nasa range ng $30,000 to $60,000 per year. So sa pera natin, nasa 1.7 to 3.4 million pesos kada taon. 141 to 283,000 pesos per month. Bonus pa dyan, nasa courtside ka gabi-gabi. Libre panonood ng laro at minsan nakakausap mo pa yung mga players. So kung NBA fan ka, dun pa lang panalo ka na. But anyway, estimation lang naman yan. Pero malaki pa rin eh. Tanong ni Quiz Lloyd Belsondra, kanino daw ba napupunta yung ticket sales ng All-Star? Kung sa nakaraang video, sinabi natin na napupunta ang ticket sales ng isang NBA game sa home team, iba sa All-Star. Ang NBA mismo ang may hawak ng All-Star game. Sila ang nag-organize, nagmamarket at kumukolekta ng ticket sales. Yung kita mula sa All-Star ticket sales at events, hati-hati ang pinupuntahan. NBA League revenue at revenue sharing. Pagdating naman sa host city, hindi direct cut sa ticket pero sila ang kumikita sa hotel bookings, local business, tourism at minsan may porsyento rin sa concessions at iba pang deals. So in short, hindi porke kayo ang host sa inyo ang ticket sales ng All-Star. At last, sa tanong ni Kois Sky TV, ano daw mangyayari kung wag naman sana ang team plane ay nag-crash at sabay-sabay na wala yung isang team?
Unang-una, wala pang nangyaring ganito sa NBA history. Pero may mga ibang sport leagues na may tragic incidents tulad ng sa soccer team sa Brazil noong 2016. Pero kung mangyari ito sa NBA, ito ang possible na mangyayari. Emergency draft o dispersal draft. Ang NBA ay gagawa ng special draft para makabuo ulit ng roster. Pipili sila ng players mula sa iba't ibang teams, free agent o G-League para punan yung nawalan ng team. Sunod, franchise continuity. Hindi mawawala ang franchise mismo, pangalan, location o ownership. I-rebuild lang sila mula sa simula. At next, salary cap and contract exceptions. Automatic, void yung contracts ng mga nawalang players at bibigyan ng cap exceptions ang team para makapag-sign ng bagong players. At malamang, magkaroon ng league mourning and tribute. Siyempre, ituturing itong napakalaking national tragedy. Magkakaroon ng tribute, jersey patches at malamang i-retire ang buong team bilang remembrance. Sa madaling salita, hindi mawawala ang team pero mag-uumpisa sila ulit gamit ang tulong ng NBA at ibang teams. Kumbaga, buhay ang franchise kahit masakit at mabigat yung rebuilding process. So, yan na muna ang mga random questions sa comment section. Next time naman yung iba, line up natin lahat yan mga kuys, wag na magtampo. Palike muna ng ating video kung may natutunan ka at please pasubscribe na din ang ating channel para sa susunod pang NBA kwentuhan.